po sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. So we're starting a new book or a new letter from the New Testament. So we'll start our journey sa 1 Corinthians since we have ended with our 1 year and 8 months journey sa Gospel according to St. Mark. So ang ating pong magiging sermon text para sa umagang ito will be the first 3 verses of 1 Corinthians chapter 1. Sana po ang bawat isa sa atin ay pagpala ng mga talata na ito. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 to 3. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Si Pablo, na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sosthenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Let's ask the Lord for guidance as we journey in this text. So let's pray. Amin pong mabuti at dakilang Diyos, kami po ay muli mong binibigyan ng pagkakataon, ng regalo, ng pribilehiyo na maglakbay sa isa sa mga bahagi ng bagong tipan. At ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Corinto. As you have guided us sa mga aklat na amin pong in-expound verse by verse throughout the years at yung recent one po, the book of Mark. We ask for your guidance sa mga talata, sa mga bawat linggong daraan, sa mga bawat kabanata na daraan, na aming Panginoong tatalakay ng nilalaman ng sulat na ito. Kami po sana'y gabayan at pagpalain mo ng mga nilalaman ng mga bawat talata na ito. Makatulong ito sa ikagagalak at ikapapayapa ng aming kaluluwa at sa ikalalago namin sa pagiging kawangis ng Panginoong Hesus at sa ikaliligtas po ng mga mahahagip ng mensahe sa bawat linggo ng mga hindi pa sumasampalataya sa iyong anak. We do pray, Lord, na sana makinabang ng gusto yung mga tupa. Ilayo mo ang bawat isa sa mga kaabalahan ng diwa upang tunay na makapag-focus ang bawat isa sa mga salita mo. At sana, Panginoon, ilayo mo ako sa lahat po ng kamalian para po tunay na makinabang at makakain ng masustansyang pagkain ng iyong salita, mga minamahal mong tupa. Patuloy mo pong ipaalala sa akin na bagamat ako mga ngaral, ako man din po ay nangangailangan pa din ng mga bagay na aming makukuha, mapupulot at kapapakinabangan mula po sa mga talatang ito. Ilayo mo po kami sa mga tukso, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, bigyan kami ng kagalakan at kapayapaan sa aming pagtingin sa mga talatang ito. Muli mo pong pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong anak. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So as I mentioned, we have finished our 1 year and 8 month journey in the book of Mark, hoping na sana ang bawat isa ay napagpala ng mga paalala ng mga talatang iyon at patuloy po natin sanang balik-balikan pa rin ang mga talata na ating tinalakay doon sa aklat ng Marcos sapagkat alam natin that we have only touched the surface of every text na ating tinalakay. There is so much more to gain from sa mga talata sa kasulatan ng ating Panginoon. But we're starting a new journey and now bumabalik tayo sa mga sulat ni Apostol Pablo. All throughout the years, kung matatandaan nyo, nag-umpisa tayo sa ating verse by verse expository series sa mga sulat ni Apostol Pablo. May nahagip tayong ilang sulat ng mga iba pang apostol, tapos tayo ay lumundag upang magkaroon ng pagkakataon na tumingin sa isa sa mga ebanghelyo, which I believe is the very first gospel written dito sa New Testament, which is the book of Mark. Now we're going back to the epistles of the Apostle Paul. At ito ay isang bagay na aking pinag-isipan anong mga panahong malapit na, napapansin kong malapit na matapos ang aklat ng Marcos, ay base sa aking napapansin na pag-oversight, kailangan nating mapaalalahanan ng matindi patungkol sa mga bagay kung paano dapat magkaroon ng kaayusan sa iglesia, ano ba dapat ang pagkakaisa na meron
sa iglesia at ano dapat o sino ang laging tinitingnan na naangkla at sentro sa isang iglesia. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. This will be serving, I hope, as a reminder, not because there are something that people are doing, baka isipin nyo, ibig sabihin ba nito, kami nagkakasala ng kagaya ng mga pagkakasala ng mga taga-Corinto. All churches are sinners collected by God, redeemed by grace. Lahat tayo nagkakasala. It doesn't mean that people here are committing the very same sins that the people in Corinth have committed. But, mahalaga na tingnan natin ang mga bagay na because we want ourselves to see what challenges a church may have internally. Upang tayo ay magkaroon ng pag-iingat. Na ang pag-iingat na mayroon tayo ating mapupulot ay manggaling mismo sa ating Panginoong Diyos. Ang akin nga napagpasyahan na maging pangalan ng serye na ito sa 1 Corinthians ay ang mensahe ng banal na Espiritu sa iglesia sa Corinto. Part 1, kasi ang part 2 nito will be 2 Corinthians. Ngayon, dahil nga o bagamat si Apostol Pablo ang ginamit ng Panginoon upang maging kamay ng pagsulat ng aklat na ito sa Bagong Tipan. Ngunit alam natin na ang bawat kasulatan ay kinasihan, inspired by the Holy Spirit. At ngayon itinitingnan natin ang sulat na ito. A quick background, isinulat ni Apostol Pablo ang liham na ito sa iglesia ng Corinto noong tagsibol ng AD 53. Pwedeng ito ay noong AD 54 or 55, around those time. Ito ay noong malapit nang matapos ang kanyang 3 taong ministeryo sa Efeso. So sa kabuuan, sumulat si Pablo ng 4 na liham sa iglesyang ito. Ang naunang liham ay nabanggit sa 1 Corinthians 5:9. Tapos, bagamat 1 Corinthians ang tawag dito, this is actually the second letter of the Apostle Paul to the Corinthians. Ang sumunod naman, yung pangatlong sulat ay yung binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 2 verses 3 to 4 na kanyang malungkot at madiing liham ng pagsasaway dito sa mga tao o mananampalataya sa Corinto. At ang pinakahuli niyang sulat ay yung matatagpuan natin sa ating Bagong Tipan, 2 Corinthians. So our 2 Corinthians is actually 4 Corinthians. Pero yung ating 1 at 2 Corinthians, which is actually 2nd and 4 Corinthians, sana hindi kayo malito, sila lamang sa providensya ng Diyos ang pinanatili. We have no idea what happened to the other letters, pero huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang iningatan ng Panginoon, He has protected that providentially and put that in the New Testament dahil sa kanyang karunungan na hindi maabot ng karunungan ng kahit sino, ay ito lamang ang kailangan ng kanyang mga tao dito sa daigdig. So yung nanatiling mga sulat, which is 1 and 2 Corinthians na nasa ating Bagong Tipan, ay enough na, sufficient enough for the spiritual needs or overall need ng mga tao ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, nung isinulat ng sulat na ito, ang iglesia sa Corinto ay nakakaranas ng mga pagkakabahabahagi. Ito'y dahil sa pagmamataas ng mga mas makapangyarihang mga miyembro nito. Subalit, ang paalala ng Apostol Pablo sa sulat na ito ay dapat magtulungan sila para sa pagsulong ng Ebanghelyo. At dapat silang magsisi sa kanilang mga tunggalian. At kailangan nilang patatagin ang pananampalataya ng mga mahihina at maging mabisang patotoo sa mga hindi mananampalataya because they were scattered all together during this time. It is not a good testimony for the unbelievers, let alone for the new believers na kabilang o nakagiging kabilang ng kanilang iglesia. Ngayon, kaya isinulat to ni Pablo, nakatanggap si Pablo ng isang ulat, ng isang sumbong, at isang liham na mula sa iglesia sa Corinto. Ang mga ito o ang sumbong na ito ay nagsiwalat ng nagaganap sa iglesia na pagkakabahabahagi, imoralidad, idolatria, at pagkalito sa teolohiya. Isinulat niya sa kanila ang liham na ito upang sila ay maging isang tunay na tahanan ng Espiritu ng Diyos. As we shall see in 1 Corinthians 3, verse 12 and verse 16 eventually, at sila dapat ay manatiling tapat sa Ebanghelyo, kaya pinaalala sa kanilang Ebanghelyo in 1 Corinthians 15. At maging walang bahid sa araw ng ating Panginoong
Heso Kristo, as we shall see in 1 Corinthians 1:8, pagdating natin sa talata na iyon. Ngayon, sa simula ng ating mapagnilay na paglalakbay sa sulat na ito, ating unang tututukan ang panimulang pagbati, the first 3 verses, yung kanyang introductory greetings, ang mapanimulang pagbati ni Apostol Pablo, na kung saan, kalakip ng pagbating ito ay ang paulit-ulit na kapahayagan ng mabuti at malayang kalooban ng Diyos upang ipaalala sa mga taga-Korinto kung sino sila kay Hesus Kristo. Kung papansinin yung mabuti, hindi lang siya basta greetings, hindi lang siya basta pagbati. Pero ang kanyang pagbati isinadya ng puspusing niya ng mga paalala ng malaya at mabuting kalooban ng Diyos. At ito ay kanyang in-incorporate, kanyang idinugtong saan? Sa pagkakakilanlan in the identity of the Church of Christ. Na dapat nating tingnan paulit-ulit na kung ano man ang pagkakakilanlan natin sa ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang iglesia sa daigdig na ito ay resulta ng mapagbiyaya na malayang pagpapasya, pagtatakda ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang soberanong kalooban ng ating dakilang Diyos ang nagbilang sa mga hinirang na mapabilang sa mga banal. Ang soberanong kalooban ng ating dakilang Diyos ang nagbilang sa mga hinirang na mapabilang sa mga banal. Pansinin mo natin yung salitang banal. Kung mapapansin natin in verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. In English, this is the word saint or the righteous, ang mga matuwid, ang mga banal, saint. Contrary to what we have been taught sa mga itinuro sa atin, especially to those na lumaki sa Catholic school, bagamat espesyal ang tawag na banal or saint, ngunit mali ang pagkakaalam ng nakararami patungkol sa kung paano nagiging, sige sabihin na natin santo, kasi parang minsan ang bigat nun na banggitin sa atin, ako isang santo. Diba? Dahil nakikita natin yung mga nananatili pa nating kasalanan, ngunit may katotohanan at hindi natin dapat itanggi ng bawat isang tunay na nagsisisi at sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay mga santo niya, mga banal. We cannot deny that. It's in front of us here. Salita mismo ng Diyos. At ito yung napakalaking distortion na nakararami sapagkat iniisip nila na napakadami pang dapat na daan ng mga proseso at ang dapat magpasya kung sino ang magiging santo o banal ay ang Santo Papa. Ngunit kung ating titingnang mabuti, lantad na lantad sa ating talata na walang ibang nagpapasya kung sino ang magiging santo kundi ang ating Panginoong Diyos. Wala nang iba. Walang taong binigyan ng karapatan ng ating Panginoon na magdesisyon kung sino ang banal at kung sino ang hindi. Ito'y tanging ayon lamang sa biyaya at soberanong pagpili, pagpapasya ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung meron man tayo mga maling pananaw ngayon, nabitbit natin patungkol sa terminong banal o santo, sana magamit ng Panginoon ang kanyang salita to have your perspectives corrected. At para sa mga mananampalataya na you delight in the reminder of who you are based upon the exercise of the sovereignty of our Lord God. Pag-usapan naman natin pag sinabi nating soberano, pagiging malaya. Kasi bagamat wala direkta yung salita sa ating mga talata ngayon, hindi natin pwedeng itanggi na dahil ang Diyos ang gumawa ng banal, ang Diyos ang tumawag sa pamamagitan ng kalooban niya kay Apostol Pablo bilang apostol ng ating Panginoong Hesukristo, malaya niyang ginawa ang mga bagay na ito. Walang, kumbaga, nagtutok ng baril sa ating Diyos at nanakot sa kanya, gawin mong apostol si Pablo, o di kaya naman gawin mong banal ang mga taong ito. Walang nakaapekto sa desisyon ng Diyos na labas sa kanya, ito ay kanyang malayang pagpapasya. Ito ay nagmula lamang sa kanyang pansariling layunin at sa kanyang pansariling
karunungan. At kung ating titingnan mabuti, pagdating sa usapin ng pagkasoberano o pagiging malaya ng Diyos, walang limitasyon pagdating sa kanyang pagpapasya. Sabi nga ni John Piper, and I translate in Tagalog, walang limitasyon sa kalayaan ng Diyos. Ito ay bahagi ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Diyos. What it means for God to be God is that He is sovereign. Siya ang may kapangyarihan, he goes on to say, sa buong sanlibutan at lahat ng nangyayari dito. Siya hindi kailanman walang magagawa, hindi kailanman nabigo, hindi kailanman mapipigilan. Sa tuwing kumikilos ang Diyos, kumikilos siya sa paraang nakalulugod sa Kanya. Hindi kailanman mapipilit ang Diyos na gawin ng isang bagay na Kanyang hindi ninanais. Hindi siya nauurong sa isang sulok kung saan ay mapipilitan siyang gawin ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Ginagawa niya ang anumang nais niya. Pero kagandahan nito, kaya hindi dapat natin ikatakot na malaya, makapangyarihan at hindi napipigilan ng Diyos na gawin ng kahit anong nais niya. Dahil bago ang kanyang pagiging soberano, ang pinakalantad na katangian ng Diyos sa kasulatan at sa kanyang katangian mismo ay ang kanyang kabanalan. Sabi nga ni Pastor Noel sa amin nung inaaral namin ng mga katangian ng Diyos, we don't speak of the sovereign holiness ng Diyos. Hindi banal ang Diyos dahil siya ay malayang nagpasyang maging banal siya. That's not the order. But we speak not of the sovereign holiness of God, but we speak of the holy sovereignty of God. Nakikita niyo yung difference? First and foremost, God is holy. And because God is holy, in His sovereignty, makakaasa tayo na lahat ng Kanyang malayang gagawin ay pawang matuwid, pawang makatarungan, pawang mabuti. Kaya hindi dapat natin ikatakot yung mga talata kagaya ng Psalm 115, our God is in the heavens, He does whatever He pleases, because katambal nito sa iba't iba pang bahagi ng kasulatan that the Lord who does whatever He pleases is the Lord who is holy, holy, holy. Sabi nga ni Richard Lintz, ang kabanalan ng Diyos ay tumutukoy sa ganap na moral na kadalisayan ng Diyos, His moral purity, at ang ganap na moral na distansya sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga taong nilalang. The distinction between creator and creature. Kaya nga ibig sabihin ng salitang holy is separate, set apart. Ang Diyos ay moral o mayroong moral purity, absolute, perpekto ang kanyang pagiging moral at siya rin na hindi maihahambing sa kahit ano sa kanyang nilalang. Sa makatuwid, ang Diyos, ang tunay na Diyos ay banal at soberano. At tandaan natin, ang banal na soberanong Diyos ay ang Diyos din ng dakilang biyaya. Pinag-uusapan natin kanina lamang yung tinatawag nating holy sovereignty. Now let's speak of God's sovereign grace. Ang Panginoon ay malaya din sa pagkakaloob niya ng biyaya. At ito yung actually pinakapaalala sa kanyang pagbati. Tinapos niya yung kanyang pagbati in verse 3. Matapos ilantad ang kalayaan ng kalooban ng Diyos sa paghirang kay Pablo bilang apostol at sa pagtawag at paghirang sa iglesia ng mga na nasa Korinto sa paggawa sa kanilang banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos. This is not to say na hindi pa sila nakakatanggap ng biyaya. Pag nakakita kayo ng ganitong greetings ni Pablo, ang ibig sabihin ni Pablo sa sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ay sumagana pa. Nawa. Ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. This is sovereign grace. Sa Tagalog ay malayang biyaya. Or if you would like to use the term, soberanong biyaya. Kaya nga sa makatuwid siya din ay malayang nagbibigay ng biyaya sa mga di nararapat na tumanggap nito. At ito ay kanyang ikinalulugod, sapagkat ito ay kanyang ikinaluluwalhati. Hindi napilitan ng Diyos na bigyan ka ng biyaya bagamat hindi ka nararapat kung isa ka sa mga banal niya, kung kabilang ka mismo sa kanyang kawan, sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi nating tandaan ang bagay na ito.
Hindi lamang ito nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan, ngunit ito rin na naghuhudyok sa atin upang magpatuloy tayong lumalakad sa daigdig na ito na naghahangad at patuloy na naglalayon sa araw-araw na maluwalhati ang Diyos sa bawat nating galaw, sa bawat nating sasabihin at pinalaandar sa ating isip as long as we stay here in this world. Sabi nga sa Ephesians 1:5-6, talking about the glory of the sovereign grace of God, tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Para saan? Sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. In the word minamahal there, or the beloved is capital, it talks about Jesus Christ. It is through Christ that the sovereign grace of God had been shed to us, had been given to us, and that is all for the glory of His what? Of His grace, for the praise of His glorious grace. Kaya dapat nating layunin sa ating pagtingin at pag-alala sa pagiging malaya at papagbiyaya ng ating Panginoong Diyos. Dapat nating layunin na kagad sa ating isip na luwalhatiin siya. Dahil ito ang intensyon ng Diyos kung bakit ikaw at ako at ang iba pang mapagkakalooban ay kanyang binibigyan ng kanyang malayang biyaya. Upang mas maunawaan pa natin ang mga bagay na ito, sa pagtingin natin sa teksto, kukuha tayo ng dalawang bagay, dalawang prinsipyo, dalawang katotohanan. At ito ay may kinalaman patungkol sa mga minamahal na tupa ng Panginoon na miyembro ng kanyang iglesia. Talakayin natin yung una at ikalawa. Ang una ay ang soberanong kalooban ng Diyos sa ating katungkulan. Ulitin ko, ang soberanong kalooban ng Diyos sa ating katungkulan. At ang ikalawa, ang soberanong kalooban ng Diyos sa ating katayuan. Ang soberanong kalooban ng Diyos sa ating katayuan. Talakayin natin yung una, ang soberanong kalooban ng Diyos sa ating katungkulan. Ngayon, pwede naman natin gawin na mauna yung second. Pero siyempre, I have decided to just stick to how the text is arranged, kung paano siya nakahanay. Hindi naman siya in chronological order man, or order of importance, pero tingnan natin dahil mahalaga na pagtingin o tingnan natin ng may biblikal na pagtingin yung bagay patungkol sa ating katungkulan sa iglesia at yung ating katayuan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, talking about katungkulan, tingnan natin yung 1 Corinthians 1:1. Kasi sa pagbati ni Pablo, pinakilala siyempre, gano'n naman talaga sa mga greetings. Papakilala mo muna kung kanino galing ang sulat. Sabihin mo muna kung sino ka. Babati ka, sasabihin mo kung sino ka at kung ano ang iyong katungkulan. Sabi dito, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sosthenes na ating kapatid. Sino ang tao? Si Pablo. Ano ang kanyang katungkulan? Apostol ni Hesukristo. Paano siya naging ganoon? Siya'y tinawag sa pamamagitan ng ng kalooban ng Diyos. At kasama niya ng mga panahong sinusulat niya yung sulat, kasama niya si Sosthenes, na isa ring kapatid sa pananampalataya. Napakahalaga ng mga bagay na ito. The Apostle Paul, kaya niya sinabi yung mga bagay na ito, hindi niya ipinagmamalaki o ipinagyayabang yung kanyang katungkulan. Sa halip, ito isang practical, ito ay strategic na pagbati. Dahil si Apostle Paul, nung sinusulat ang sulat na ito, ay nais niyang i-address ang isa sa mga pangunahing nagiging problema sa iglesia ng Corinto. Nag-background check tayo kanina bahagya ng nangyayari sa Corinto nung sinulat ito. Isa sa mga pangunahing pinagdaraanan ng iglesia ito nung panahon nila ay ang pagkakabahabahagi. At ang pangunahing dahilan ng pagkakabahabahagi or division sa kanilang church is dahil sa sa pagmamataas ng mga may katungkulan sa iglesia. Kaya nga ang pinakaunang i-address as we go on, 1 Corinthians 1 pa rin, sasabihin ni Pablo, I have heard that there are divisions among you. At sila Pablo nga at sila Pedro ay nadadamay pa.
May mga nagbabahabahagi, sinasabi, ay hindi, I am a follower of Paul. Oh, hindi, I am a follower of Peter. May mga nadadamay pa na hindi naman talaga, kumbaga, involved doon sa nangyayaring pagkakabahabahagi. But it is because of those who are playing roles or have authority over the church that are misusing their authority. At ginagawa ni Pablo, diba kaya nawawalan ng gana yung iba, sabi ng iba, ay hindi, ako follower ni Pablo. Bakit? Kasi yung mga nandoon sa katungkulan ay nagkakaroon ng pag-abuso sa kanilang katungkulan na i-discourage ang ibang mananampalataya. Hindi ako follower niya, follower ako ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, am I crucified for your behalf or on your behalf? Ako bang ipinako sa krus para sa inyo? Kaya ang ginagawa ni Pablo sa kanyang pagbati, agad niyang sinabi, ako si Pablo, ako'y apostol, pero ako'y apostol lamang dahil sa kalooban ng Diyos. At ito'y upang basagin ng kahit anumang pagmamalaki sa mga may katungkulan sa iglesia na kanilang abusuhin ang kanilang katungkulan. At upang mapaalalahanan sila na hindi ang kanilang katungkulan ibinigay ayon sa kalooban ng Diyos upang magdulot ng pagkakabahabahagi among the membership of a local church. Pati ito'y upang makinabang at mas maging matibay ang pagkakaisa ng mga tao sa loob ng iglesia. Of course, there are times na maaaring mangyari yung tinatawag nating God-glorifying division, but only if kapag kami mga taong nangangayaw na sa mga tamang doktrina, lalo tigit pa sa mga doktrinang nakasentro sa ebanghelyo ng ating Panginoon. If division has to happen, then it must happen, and it is a God-glorifying division. Pero hindi ganun ang nangyayari dito. Ang nangyayari dito, ang division ay nangyayari ng dahil sa maling pagpapatupad o maling paggamit, maling pagsasabuhay ng katungkulan. At the end of the day, wala naman tayong karapatan na abusuhin ng ating katungkulan. Ano man ang role na ibinigay sa atin ng Diyos sa iglesia, dahil ito'y kalooban ng Diyos. We did not earn whatever role we play. It's a free gift. Maging yung pag-i-equip sa atin upang tayo ay talagang magkaroon ng pagpapatupad ba o pagsasabuhay, pagsasagawa ng anumang katungkulang inilaan para sa atin ng malayang kalooban ng Diyos, siya pa rin naman na nagbibigay. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang pagbati sa bandang huli, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Whatever role we play, whatever role we perform in the church, it started with grace, it shall continue with grace. At lagi nating tatandaan ng biyaya ay pinagkakaloob ng Diyos sa mga di nararapat. None of us deserve what role we play in the church. If you are teaching, nagtuturo ka, kung ikaw ay nandoon sa mga tinatawag nating administrative tasks ng church, sa mga pagsasaayos kumari ng lugar at pakikipag-usap sa mga tao, counseling, preaching, ano pa man yan. Ang ating katungkulan ay bigay ng Diyos at tayo ay tinutustusan ng biyaya at inilayon ng Diyos ang ating katungkulan na magamit para sa ikatitibay at hindi ikapagbabahabahagi ng iglesia. Napakalaman ng pagbati ni Pablo kung ating titingnan mabuti. Bagamat maikli ang mga talatang ito, but the Apostle Paul is already stating a very, very important reminder to the people in the Church of Corinth. Ako man ay isang apostol at napakataas ng opisina ng apostol kung tutusin. Sa lahat ng mga naging opisina sa iglesia na itinaguyod ng Diyos, ito ang pinakamataas. Ito ang pinakamataas. At wala nang ganito ngayon. Kaya siguro marami naghahangad pa rin sa kasalukuyang sa kasalukuyang panahon na tawaging apostol dahil itong pinakamataas na opisinang itinaguyod ng Diyos sa daigdig. Wala na sila ngayon. At wala na magiging apostol pa. Pero ang point ko si Apostol Pablo, nung banggitin niyang siya'y apostol, ay may layuning magpakababa sa harapan ng mga taga-Korinto upang sila rin magkaroon ng kababaan ng loob sa pagsasagawa ng kanilang katungkulan. At ang apela niya para sa pagpapakababa ay ang paalala kung kanino galing. Sino nagpasya?
Sino nagbigay? At walang iba, kundi ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Kahit nga sa pagsulat niya sa mga taga-Roma, Romans 1:1 mula kay Pablo, na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Hindi ko to in-earn. Ako ay tinawag. Ako ay hinirang. At alam nating si Pablo, bagamat tinawag at hinirang, hindi dahil mayroong mga may pagmamalaki o makita sa kanya o nakita sa kanya ang Diyos. Sinabi nga niya in 1 Timothy 1, siya isang violente, he was a blasphemer, and Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. So hindi ako pinili ng Diyos. Sinasabi ni Pablo, tinawag maging apostol at hinirang upang mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Ang dahil sa kahit anumang kagandahang o kaakit-akit na katangiang mayroon ako, because I have none in front of the Holy God. At ganun din tayong lahat. Habang tinitingnan natin ang mga talatang ito, itanong natin sa ating mga sarili, ano ang takbo ng ating puso sa ating pagsasagawa ng mga katungkulang meron tayo ngayon sa iglesia. And we delight that a lot of us here, almost all of us here, actually all of us here, na mga covenant member of the church are serving. We all have God-given roles to play. At hinihiling pa natin na sana ay ibunyag pa ng Panginoon ano pa mang mga kaloob at mga katungkulan ay pagkakaloob niya sa atin at sa mga magiging miyembro pa. But let this be a reminder of both humility and purity of intention. Humility na pagka tayo matutokso ay maganda yung role ko. Pwede ako magmalaki, mabasag ng dahil ito'y kalooban ng Diyos. Biniyayaan ka lang, wala kang magandang katangi ang nakita ng Diyos, kaya sa'yo'y binigayan. But at the same time, purity of intention. Dahil ito'y binigay ng Diyos sa akin, ito ay dapat kong gamitin para sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Para sa ikabubuti ng aking mga kapatid. Na sa kung anumang katungkulan na ibinigay sa akin, ay dapat kong ipagsilbi sa kanila. At kung ano man din kasi ang ibinigay sa kanilang katungkulan, ay dapat ipagsilbi sa bawat isa at kabilang ako dun sa mga makikinabang sa kaloob ng Diyos sa kanila. Nandito tayo para sa pakinabang ng isa't isa, para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo in Romans 12, and allow me to read, verses 3 to 8, dahil sa biyaya ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Kita niyo yung paalalang yun? Ba't niya sinasabi, huwag niyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat? Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ng tinutukoy ay iglesia ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa biyaya ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. At yung panawagan na gamitin natin ang ating mga kaloob sa loob ng iglesia dahil may isang katawan at iba't ibang bahagi, ay sinabi muna ni Pablo, a word of reminder, huwag ninyong pahalagahan ng inyong sarili ng higit sa nararapat. That's a very good reminder. Oftentimes, we think of roles, and then ang agad nating inire-relate sa role na yun, ay, mas mahalaga na ako ngayon. Pag tumaas ang ating katungkulan, ay, mas mahalaga na ako ngayon. At nagiging mapagmataas ang ating puso sa halip na kababaang loob ang maganap. Ang dapat nating pairalin sa ating isip at puso sa anumang katungkulan na ibigay sa atin ng Diyos ay magagamit ko ito para sa ikapapakinabang ng aking kapatid.
May pagkakataon ako ng pakinabangan. May pagkakataon akong maging kamay ng Diyos para sa ikabubuti ng iba. At ang mga bagay na ito ay aking ikagagalak ng gusto dahil ito ay magdadala ng kaluwalhatian sa aking haring pastol. Siya kasi ang nagtiyak ng kung anumang katungkulang meron tayo. It is part of what He purchased in the cross. Kaya natiyak na ikaw ay lalapatan ng muling pagsiling at kaligtasan ng ating banal na Espiritu, na pinagpasyahan ng ating Diyos na hirangin bago likhain ng sanlibutan, dahil sa pagparito ni Kristo, natupad niya ng buong-buo ang kanyang misyon, securing not only your justification, not only our sanctification and glorification, but the certainty of our role in the church for the benefit of God's people. Kaya laging apila ni Pablo pagdating sa usapin ng katungkulan na galing sa kaloob ng Diyos ay biyaya. It is part of God's grace. It is part of God's grace. So let's reflect. Let's ask ourselves, what role do I have now? First, am I grateful? Mapagpasalamat ba ako? Am I playing that role well? Anong intensyon ko sa pagganap ko sa aking katungkulan? Ako ba ay sa biyaya ng Diyos nagtitiwala? Sa aking panunungkulan, sa aking katungkulan, sa iglesia? Ginagawa ko ba ito nang may intensyon na luwalhatiin ng Diyos? O nais ko bang ako ang makita sa aking pagganap sa katungkulan na ito? Ako ba ay laging napapaalalahanan ng aking sarili na ang bagay na ito'y kaloob sa akin ng Diyos, kagaya ni Apostol Pablo? Nakasama ito sa mga bagay na talagang may pagkamangha natin dapat ipagpasalamat. Dahil sino ba naman ako para piliin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban na magturo, na tumulong sa mga affairs ng iglesia at kung ano mang katungkulan meron ng bawat isa sa atin. Ako ba ay karapat-dapat pagkatiwalaan? Alam niyo, kung meron mang napakahalagang mga katungkulan sa church, regardless of what role you're playing in the church or we're playing, lubhang napakahalaga niyan kumpara sa kahit anong role meron sa ibang institusyon. Dahil kung meron mang pinakamataas na institusyon, meron dito sa daigdig, yun ay ang iglesia ng Panginoong Diyos. Always remember that. Kahit ang mga pinakamayayamang kumpanya at institusyon sa daigdig na ito ay pawang sekundarya lamang at hindi mayahambing sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya anumang katungkulan meron tayo, napakatinding biyaya ang inilaan ng Diyos to give that to you and to me. Sana'y ating maluwalhati at mabigyang kaluguran ng Diyos sa ating pagsasagawa ng mga katungkulan na ito. And if we're to look at the life of Paul, is one of the best examples of that. Kung kailangan niya magdusa to play his God-given role, he would. And he would with joy. Sana ganun din na hindi mapatigil ng kahit anumang mga hahadlang sa daigdig na ito ang katungkulang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga bilang pagtanaw sa soberanong kalooban ng Diyos na naglagay sa ating katungkulan, isagawa natin ang katungkulang ito na may layuning ikaluwalhati ng Diyos at ikabuti ng Iglesia. Pumunta tayo sa ikalawa, ang soberanong kalooban ng Diyos sa ating katayuan. We have looked at patungkol sa ating katungkulan in the case of Paul, Apostol, and in our case, kung anumang role natin sa church ngayon. But we have to look. Bago tayo magkaroon ng mga katungkulan sa iglesia, tayo muna ipinagkalooban ng isang maayos na katayuan sa harapan ng Diyos. Sabi ni Pablo, diba? Doon nga sa soberanong kalooban ng Diyos sa ating katayuan. In verses 2 at 3, sabi niya, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto,
sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kung ating titingnang mabuti, diba, hindi ko na masyadong tatalakayin, saka natin talakayin yung tawag nating universal na iglesia at lokal na iglesia. Let's save that for another discussion. Pero dito, may pagbanggit ang ating kasulatan patungkol sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. This was a local church in the place of Corinth. Bahagi ng universal na iglesia, ang kinatawan ng universal na iglesia sa syudad ng Corinto. Pero sa bawat tunay na lokal na iglesia, kasi syempre ang daming tumatawag sa kanilang sarili na iglesia ngayon, na hindi naman talaga lehitimong iglesia. Pero sa mga tunay na lokal na iglesia ng ating Panginoong Diyos, tandaan muna natin ang ating katayuan. Ang ating katayuan bilang mga bahagi ng iglesia ng Diyos ay banal. Ulitin ko, you were given, and I was given, the right for the title Saint, Holy. At mabigat na katayuan yun. Hindi ka lamang basta tinawag as in address na banal. Ang konteksto dito ng salitang tinawag, mga tinawag na banal ay inipon, kinulekta, pinapunta upang maging, ginawa, tinawag na banal, kanino? Kay Kristo Jesus, sa ating Haring Pastor. Saint. Doon natin kinuha yung salitang sanctified. Ito yung tinatawag natin sa larangan ng teolohiya na definitive sanctification. Ibig sabihin, pag definitive sanctification, ito yung tinatawag nating standing. Our standing in front of God is that we are holy. Dahil lang nino, ng katwiran ni Kristo Jesus. Hindi dahil tayo ay mga matutuwid na nilalang by nature, pero dahil ang bawat nasa iglesia ay mga nagsisit sumampalataya kay Kristo Jesus. Kasabay noon ay ang pagbibilang ng katwiran ng ating Panginoong Jesus sa mga nagsisit sumampalataya sa Kanya. Thus, being given the title Holy. Not just the title, but the standing katayuan na banal. At ang katayuang ito ay hindi lang eksklusibo sa isang lokal na iglesia, ngunit kasama ang lahat na sa bawat lugar. At alam natin may mga iba't iba pang mga tunay na lokal na iglesia sa iba't ibang sulok ng daigdig na nakapangalan. Ito'y para din sa kanila. At isa sa mga primary features nila, not to say na para tayong mga cellphone of features and so on. Pero isa sa mga primary na kanilang common na identifier, pare-parehas ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang konteksto dito ng tumatawag is not just literal na Panginoong Jesus, although mahalaga at mabuti iyon. Ngunit ito'y nasa konteksto ng pagtitiwala, nasa konteksto ng pagsandigan. Mga taong banal, subalit sumasandigan pa din. Dumadaing pa din. Tumatawag pa din. Nagtitiwala pa din sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Haring Pastol, na kanila at ating Panginoon. Sinasabi sa mga taga-Korinto na kanila at inyong Panginoon. And it applies to us today.
kanila at ating Panginoon. Pero pansinin natin mabuti yung mga salitang ito. Ginawa at tinawag. Ginawang banal. Tinawag na banal. Kung ano man ang katayuan na meron tayo sa harapan ng Diyos, kagaya ng katungkulang meron tayo sa iglesia, ito rin ay kaloob lamang ng malayang biyaya sa atin ng ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan yan. At bagamat dapat nating ikagalak, kung ikaw ay nagsisin at sumampalataya sa Panginoon at membro na ng isang lokal na iglesia, ang bagay na ito, ngunit wala tayong karapatang ipagyabang at ihambalos ito para sa mga hindi pa sumasampalataya. Na para bang kaya ka nasa iglesia ay dahil napakabuti mo, knowing na ang kabutihan ni Kristo ay ibinilang sa iyo, kaya ka naroroon. Kaya tayo naroroon. Na tinatawag kang banal not because you are, but because Christ is. And His righteousness had been imputed upon you. That's why you have a right standing, katayuan sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na makuha natin ang tamang esensya ng salitang banal. Saint. At ang pagkakaroon ng katayuang banal ay hindi lamang natatapos sa katayuan. Isa sa mga bagay na banggit kong bahagya kanina, na dahilan ng pagsulat ni Apostol Pablo ng liham na ito sa mga taga-Korinto ay upang sawayin sila ng dahil sa katakot-takot na mga karumaldumal na kasalanan na kanilang ginagawa. In 1 Corinthians 5, may immoralidad na sabi ni Pablo, kahit mga hindi siguro mananampalataya, hindi masisikmurang gawin. Dahil sa ating katayuang banal, yung sinasabi kong hindi ito natatapos sa katayuang banal, may kasunod ito. Yung definitive sanctification, which speaks of our katayuan, yung ating katayuan, na banal sa harap ng Diyos, ay sinusundan ng progressive sanctification, na ito ay may kinalaman sa atin namang kalaguan, sa ating katatayuan, sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kung isa ka na tunay, kung isa tayong tunay na kabilang sa mga banal ng ating Panginoon, ayon sa kanyang soberanong kalooban, siya lamang ang nagbigay nito sa atin ayon sa kanyang pagkasoberano, ito ay magkakaroon ng mga senyales, ng mga patunay, ng mga ebidensya, ng mga patotoo. At ito ay ang patuloy, bagamat patuloy ding nahamon, ngunit mas magiging kapansin-pansin ang patuloy na pagprogreso sa ating pagiging kawangis sa Kanya, na siyang naging dahilan, na siyang pinagmulan ng ating patatayuang banal sa imahe ng ating Haring Pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. But this is a very good reminder, greetings pa lang dahil nga sa katakot-takot na kasalanan na bagamat ang mga taga-Korinto ay mga nasa katayuang banal, pero hindi sila namumuhay ng naaayon sa kanilang katatayuan. At hindi natin nais na maging isang lokal na iglesia na bagamat naroroon ang katotohanan na sa pagkasoberano ng Diyos ay pare-parehas tayong pinagkalooban ng katatayuang banal sa harapan niya. Ngunit wala namang patunay na tayo nga ay may ganong katatayuan. Na bagamat may katayuang banal, ay nabubuhay tayo ng walang kabanalan. And I'm not saying na hindi na tayo magkakasala, oras na magkaroon tayo ng katatayuang kabanalan sa harapan ng Diyos. Pero magkakaroon tayo ng kakaiba ng pananaw sa kasalanan, ng supernatural na pagkamuhi. Because this is supernatural. We don't have a natural inclination to hate sin. Ito ay gawa ng banal na espiritu sa buhay ng mga banal.
at ng kapasidad na ipinagkakaloob ng parehas na soberanong Diyos upang magkaroon ng tunay na pagpatay sa mga kawalang kabanalang nananatili sa atin at magpatuloy tayo sa pagprogreso sa pagiging kawangis ng ating Haring Pastor, na Panginoon nila at atin din, na Panginoon. Kumusta ang ating katayuang banal? At ang ibig kong sabihin sa tanong na iyon ay, nasaan ka na? In your honest assessment, in our honest assessment of our standing with God, in terms of maturity, where are we? Where are you? Where am I? Mayroon ka pa bang hangarin na lumago? Ikaw ba ay may pagtitiwala? Kaya nga nakalagay, tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon sa iyong paghahangad na lumago. Iyo bang inilalagak ang iyong pagtitiwala to bring this about sa ating Haring Pastol? O ginagawa mo ba ito mag-isa? Kasi wala kang mapapala kung ganun. Ikaw ba ay nakikibahagi sa mga kasangkapan ng biyaya na kaya ibinigay ng Haring Pastol sa iyo at sa akin ay upang ating pakabahaginan ng may kagalakan sa ating puso upang tayo magpatuloy sa pamumuhay ng kabanalan at magpatuloy sa progreso ng kabanalan. Tayo ba'y sa biyaya pa rin ni Kristo na kung saan ay sa kanyang kahustuhan ay ating natanggap biyaya at sagana pang biyaya. In His fullness we have received grace upon grace. Again, ang ating standing with God started with grace. Our maturity in that standing would continue in grace. At tayo ba sa mga hamon, kung tayo may mahulog sa tukso, ay nagtitiwala at tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na tinitingnan siya, na siyang nag-iingat sa atin sa tuwing tayo ay nahuhulog. He is both our sanctification and our assurance. Ang ating pagtindig o katayuang banal ay nananatili ng dahil sa pangako at pagkilos patuloy ng soberanong biyaya ni Hesukristo. Tumatawag ka pa ba sa pangalan niya bilang kasama sa kanyang banal? Sa lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay mo. Sa iyong kabanalan, sa iyong pagharap sa mga hamon ng buhay, ikaw ba'y nagagalak pa rin na kahit may hamon at mahirap at times na sumunod bilang pagpapahayag ng iyong pag-ibig sa tinatawagan mong Haring Pastor? Pakatandaan mo buti, napakabuti ng ating Panginoong Diyos para isama ka sa mga pinili na gawing banal ang katayuan sa harap niya. At tawagin ka at dumating ang panahon na hindi ka hinayaan ng Panginoon na malagutan ng hininga, nang hindi ka nagkakaroon ng katayuang banal at hindi ka dinadala sa isang pamilya o komunidad ng Diyos dito sa daigdig. In the case of these believers, it is in the local church in Corinth. Kailangan nating tandaan sa mga bagay na ito, ang bawat may katayuang banal ay nilalagay sa isang lokal na komunidad o iglesia ng ating Panginoong Diyos, ay tinawag upang magkatulungan para sa kalaguan ng isa't isa. No wonder the Apostle Paul said, sa iglesia ng Diyos,
na nasa Corinto. Sa inyong mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Again, they're addressing sin. And when holiness is present in the church, there has to be a call for everyone in the church to lead each one to Christ for holiness. Oh. Notice na hindi ko sinabing to lead each one to holiness agad. To lead each one to Christ for holiness. Yun yung purpose kung bakit tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Wag agad nating sumbatan, gawin mo ito. But lead people to Christ, and holiness shall inevitably follow. In holiness shall inevitably follow. At kagaya ng example ni Apostle Paul, ito ay isa sa mga pangunahin dapat nating hiling sa isa't isa bilang bahagi ng Iglesia ng Diyos na kabahagi sa katayuang banal na ibinigay ng soberanong pagpili ng Diyos. Ang paghiling ay dapat ay sumagana nawa sa bawat isa sa atin ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Notice kung paanong sinabi ni Pablo na ang kapayapaang kanyang hinihiling para sa mga nasa Corinto ay hindi kapayapaang kung saan mo lamang matatagpuan. Mamasyal ka para magkaroon ka ng kapayapaan. Ang sabi niya, ang nais kong kapayapaang sumainyo at sumagana sa inyo ay yung kapayapaang mula sa Diyos. There is no peace apart from Christ. Yun ang kailangan nating tandaan palagi. At laging magkatambal ang dalawang ito. Pansinin nyo yung mga sulat ni Pablo. Laging magkatambal ang biyaya at kapayapaan. Kung mapansin nyo, ginagawa kong habit ito tuwing tayo ay nagtatapos ng sermon. Nakuha ko to kay Pablo. Sana'y sumaatin ng biyaya at kapayapaan. Dahil the primary source or the only source of true peace is the grace of God. Wala nang iba. At upang makamit ang biyayang ito, ito'y hinihiling mula sa pinanggagalingan, hinihiling mula sa Diyos, at tayo ay dapat lumalapit sa ating Diyos upang makamit itong biyayang nagdudulot ng kapayapaan. We come to God through Jesus Christ, who is the Prince of Peace, who is the rest of our souls, in whom the fullness or out of His fullness we have received grace upon grace. At sana itong hiling natin bilang may katayuang banal sa harap ng Diyos para sa isa't isa. Hindi mo man sabihin ng direkta, pero panalangin mong pribado sa ating Panginoon. Sumakanila nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ito ba ang hiling mo sa iyong mga kapatid sa pananampalataya? Ito ba'y laman ng iyong panalangin, ng ating panalangin sa araw-araw whenever we pray for each other? Or do we even pray for each other? Or do we just pray about affairs na may kinalaman sa ating sariling buhay? At dahil nakikita natin that both yung ating katungkulan at ang ating katayuan ay nanggaling sa kaloobang malaya ng ating Panginoong Diyos, ang nararapat nating pagtugon patungkol sa mga bagay na ito ay ang siya'y pasalamatan at siya'y purihin. Ngayong naririto ka at naririnig mo ang paalalang ito ng Panginoon sa iyo, bilang kaharap mo rin ang Diyos sa Kanyang trono ngayon sa ating pagsamba sa Kanya, ang puso mo ba ngayon ay nakangitit nagpapasalamat at nagpupuri? Dahil napaalalahanan ka na ang katungkulan mo'y galing sa Kanya. Regalo ito sa iyo. At napapaalalahanan ka ng iyong katayuan, kaya ka tinatanggap ng Diyos sa harapan niya, galing din mismo sa Kanya, and it comes at the cost of the life of His own very Son. Nung siya ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa iyo. Let me finish with Psalm 105, 1-5. Sapagkat sa salmong ito, maaalala natin kung paano natin dapat tugunin ang bawat mabubuting pagkilos ayon sa kalayaan ng Diyos.
na ating naging pakinabang at natanggap mula sa Kanya. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang Kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh ay dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunatain ang kahanga-hanga niyang mga gawa sa Kanyang mga paghatol, gayon din sa Kanyang mga ginawang himala. This is the work of God in the freedom of His grace. Nagkaroon ka ng katungkulan sa Kanyang iglesia. Pero bago ang lahat, binigyan ka ng maayos na katayuan sa harapan ng Kanyang trono. You can stand as a saint in front of His presence because of the righteousness of your Shepherd King. Sana mga bagay na ito sa ating pagsimula at pagpapatuloy sa aklat ng Korinto ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo ay manalangin na tayo magpasalamat sa Diyos sa pagpapakain niyang muli sa ating mga espiritu. So let's pray. O aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat nang dahil po sa iyong biyaya na kami makapagsimula muli nalakbayin ng isang panibagong aklat na inilagay mo sa bagong tipan. Ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto, kanyang unang sulat, o ikalawang sulat, Panginoon. Hinihiling po namin na sana kami patuloy na pagpalain ng bawat talata na aming titingnan sa mga susunod na linggo, no matter how long it takes until we finish again this book. Sana makinabang ang aming kaluluwa, ikagalak ng aming espiritu, ikapayapa ng aming mga puso, ikapahinga ng aming pagkatao. Hinihiling po namin na sana sa paalalang ito, na sa iyong soberanong kalayaan, pinagkalooban mo kami ng katungkulan sa iyong iglesia, at pinagkalooban mo kami ng maayos na katayuan sa iyong harap. Katayuan ng dahil sa aming Panginoong Hesukristo, kami ngayon ay matatawag na mga banal, kabilang sa kawan ng iyong anak, nang dahil sa kabutihan mong isinaboy mo sa amin, sa aming Haring Pastol, o sa pamamagitan ng aming Haring Pastol. Help us to delight in these things. Tulungan po kaming akayin ng isa't isa bilang isang lokal na iglesia. Kagaya po ng paalala mo na lokal na iglesia ang ginawang banal at tinawag na banal ang mga taga-Korinto. Sana ito'y maging paalala din sa amin. So that we may do well to exercise our role in our standing with you sa paraang maaakay namin ng isa't isa sa paglago sa aming Panginoong Hesukristo. Panatilihin mo po ang pagkakaisa. Panatilihin mo po ang kapayapaan. Panatilihin mo po ang kagalakan sa iglesyang ito na iyong tinaguyod at patuloy na tinutustusan. Marami pong salamat. Ito po ay aming ina-extend sa lahat naming kapatid sa pananampalataya sa kanilang mga lokal na iglesia sa buong daigdig. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastor, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Ang lahat po ay magsitayo. Tayo po ay awit. Our song would